kalikasan, mabuti ang lahat ng ginawa. Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagdangal natin ang kalinis-lisang puso ng ating mahal na Ina, kasabay ng paghiling ng panalangin niya. At sana sa biyaya at awa ng Diyos ay matulad tayo sa Kanya na sumusunod sa kalooban ng Ama upang tayo maging marapat. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak'y dalagang, gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaraon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ang nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kahapon po ay pinagdiwang po natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ngayon, ang pinararangalan naman natin ay ang kalinis-lisang puso ng mahal na ina. And we have at least 2 reasons for this. Una, ang pagdiriwang po natin ngayon ay kaugnay na kaugnay pa rin ng kahapon. Sapagkat katulad ng ibang mga pagdiriwang at pagpaparangal sa mahal na ina, ito ay hindi naman maiaalis, maihiwalay sa anak niya. Sa pagdiriwang ngayon, ipinagdiriwang po natin o pinararangalan ang kalinis-linisang puso ng mahal na ina. At yan po ay dahil sa kalinis-linisang anak niya. Hindi naman po magiging malinis ang puso ng mahal na ina kung hindi dahil kay Jesus na anak niya. Remember na si Maria ang unang iniligtas ng pagkakatawang tao ni Jesus na anak niya. At pangalawa, at dito tayo mag-focus, sapagkat ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesus ay kaugnay na kaugnay, hindi iba, hindi malayo, very close, kaisa ng kalinis-linisang puso ng mahal na ina. Baka naman po sabihin ng iba dyan na mga hindi Katoliko, imposible sinasabi ko, ng puso ni Kristo at ang puso ng mahal na ina ay maging isa. Ay, paano nyo papaliwanag yung sinasabi ng pagka-describe sa mga unang Kristiyano sa Acts 4:32 nang sabihin doon na, "Now, all who believed were of one heart and one mind." O, diba? Sabihin nyo bang imposible yan? Gayong ang pinag-uusapan dyan ay maramihan, multitude of believers yan, ha? Tapos po pwedeng maging isang puso.
maging isang kaluluwa, hindi nga magkakamag-anak yung iba dyan. Baka hindi pa magkakilala. So, mas lalong hindi imposible na maging isa ang puso ni Jesus at ang ina at ang puso ng mahal na ina. Lalo pat ang pusong ito ay hindi lang pinuno ng grasya. Ang pusong ito, tulad ni Jesus, ay lagi ring sumusunod sa banal na kalooban ng Ama. Kaya nga po, gustong-gusto ko yung pelikula na The Passion ni Mel Gibson kung saan ipinapakita talaga doon sa maraming mga eksena na nandoon present, di man nagsasalita, nandoon present, nakatunghay, nakasubaybay, nakasuporta kay Jesus ang mahal na ina. Na hindi naman po pwedeng sabihin hindi totoo o walang basihan sa katotohanan. Tandaan po natin ang sabi ni San Juan na hindi lahat ay naisulat talaga sa Biblia. Besides, ang focus ng Biblia ay si Jesus at hindi si Maria. Kaya mas marami talagang masasabi tungkol kay Jesus at po pwedeng walang ganong masabi tungkol kay Maria. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi present si Maria, lalong-lalo na sa mga pagkakataong kailangan siya ng anak niya. Abay, kung ang demonyo nga gumagamit ng napakaraming tao para pahirapan si Jesus, ang Diyos ba hindi gagamit ng kahit isang tao lang? Pero ang pagmamahal naman kay Jesus ay wagas naman upang siya'y suportahan. At walang iba yan, kundi ang mahal na ina. Kasi nga magkahugpong ang puso nila. Gayun din ang misyon nila. Minsan daw ay nasabi ng mahal na ina kay Saint Bridget, Adam and Eve sold the world for a single apple. My son and I bought it back with a single heart. Di naman po sinasabi ng mahal na ina dito na siyang nagligtas sa mundo. Tanging ang tagapagligtas natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sinasabi niya, kumbaga dito, sinamahan niya, sinuportahan niya, bagamat din man kinakailangan ng tulong. Iba yung suporta, iba yung pagsama niya sa mahal na anak niya. Na wag naman po natin sabihin, basta-basta lang sapagkat ang pagliligtas naman ay ginawa ng anak niya. Tandaan po natin na ang pagliligtas na ginawa ng anak niya ay sa paraan na mahirap, sa paraan na madugo, dugo niyang dumanak, buhay niyang tinikis. At kasama doon ang mahal na ina. Simula pa pagkakatawang tao ni Jesus, inalagaan niya ang anak niya. Nandong nagministeryo, na na-misinterpret ng mga tao, apektado doon ang mahal na ina. Nang pahirapan si Jesus, naramdaman din ng mahal na ina ang pahirap sa anak niya at nang patahin ang kanyang anak sa harap mismo niya. Figuratively, namatay din ang mahal na ina. Kaya wag nating sabihing napakalayo sa katotohanan na hindi magkahugpong magkaisa ang puso ni Jesus at ang puso ng mahal na ina. Kasama ang mahal na ina sa paghihirap ng anak niya. Kaya konektadong-konektado yung dalawa. Kaya sa palagay ko, ito ang isa sa pangapangunahin na challenges ng pagdiriwang natin ngayon. Ang tayo ay makaisa rin ni Jesus. Ang ating puso ay maging kaisa rin ng puso ni Jesus. Something na mangyayari lamang kung tutularan natin ang mahal na ina na laging sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kung natatandaan po ninyo kahapon ng gabi, ay sinabi po natin sa pagninilay natin na kapag sinabi ng Diyos, ilista mo na. Totoo na yun Tututuhanin niya yun sapagkat hindi siya masusubok sa kanyang salita. Consider it done na. Sana maging ganito rin tayo sa Kanya, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang aral. Kapag sinabi niya sa atin, magsimba tayo, magdasal tayo, magpakumbaba tayo, magpatawad tayo, humingi tayo ng tawad, tumulong tayo. Kapag sinabi niya sa ating umiwas na tayo sa tukso, magbago na tayo, mangumpisal na tayo. Kapag sinabi niya sa ating magbuhat tayo ng ating krus sa araw-araw, sumampalataya tayo kahit tayo may problema, sana sabihin natin sa Kanya, consider it done na Lord. Kahit pa tayo'y nahihirapan, kahit pa tayo'y maraming hindi maintindihan, sabihin nawa na natin sa Kanya agad, Lord, consider it done na. Ganun kasi ang naging pagsunod lagi ng mahal na ina sa kalooban ng Diyos Kaya nga sabi dito, pinagbulay-bulayan niya yon sa Kanyang puso. So hindi ibig sabihin na sa pagsunod ng ating mahal na ina sa Diyos ay naintindihan niya, naging madali sa Kanya. No. May mga agam-agam din siya, may mga tanong din siya sigurado. Sapagkat hindi naman niya ito pag-iisipan kung siya'y sigurado sa simula pa lang. Pero ang mahalaga, tumatango agad siya. Yung oo niya ay consider it done na talaga. No wonder sa Kanyang pag-oo, nagkatawang tao agad ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sana maging ganun din tayo upang
magkaroon ng katawan sa buhay natin. Maranasan natin ang mga pangako at ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Maging consider it done na agad ang tugon natin sa Panginoon natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Dahil alam niya ang pinagdaraanan ko, ang hirap ko, ang takot ko, ang sakit na nararamdaman ko. Magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hawak ko ang tapat ng puso ko. Ang puso ko hindi malinis. May galit, may kasalanan, may inggit, may hinanakit, may selos, may pag-iimbot. May mga nakatanim na hindi magagandang karanasan. May mga iniisip na hindi magagandang bagay. Ako rin po ang pinaka-nahihirapan. Tulungan mo po ako kung kaya ko lang alisin ngayon lang. O ngayon pa man, gagawin ko. Pero hindi ko po kaya nang wala ang biyaya mo. Ikaw po sanang manahan sa puso ko at matupok ng iyong sinag ng iyong kamahal-mahalang puso ang mga negatibong bagay sa pusong ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, pag bumahayaang yan ay kontrahin sa isip mo, maging sa puso mo ng kasinungalingan ng Diablo. Linisin mo ang puso mo sa kasalanan, maging sa mga bagay na kasinungalingan. Yung pag-asabi ng demonyo sa iyo na wala nang mangyayari maganda sa buhay mo, kasinungalingan niyo. Dahil hindi ganon ang plano para sa iyo ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya
naging malaya sa palad mo. Inihahandog ang buhay sa palad mo. Habilin ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ang kalinis-nilisang puso ni Maria, aming ina, ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa baing lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kabayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y awi na uwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y awi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagahandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin ng mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya linais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga dasal ninyo, at sa inyong pagtulong na binibigay sa amin upang makatulong din po tayo sa mas marami pang iba. Salamat po, bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.
day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.